So, nung una mga sangkay, nalaman po natin sa pasabog po ni General Torre sa Part 1 na matagal na pala itong testigo mga sangkay, whistleblower, na dumulog sa kanila at naglalabas mga sangkay ng mga impormasyon. Pero hindi pa po nila inilalabas o isinasa publiko mga sangkay. So, ngayon, nakita po natin, talagang kahit ako nagulat eh. Ngayon, may part 2 tayo mga sangkay tungkol po sa pasabog ni General Torre. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, mga sangkay, this is very interesting na issue sa ating bansa na marami ngayon ang nagtatalakay tungkol po dito. Ayon po kay General Torre, ito nagulat talaga ako, na matagal na pong idinulog sa kanila pala ito o dumulog sa kanila itong whistleblower tungkol po sa mga nawawalang sabungero. Ngayon, ang nakakagulat doon mga sangkay, matagal na daw po nagbibigay ng mga information, nagbibigay ng mga, ano ba tawag ito, ebidensya ba ang tawag dyan mga sangkay about kay Atong Ang, pero hindi pa po nila inilalabas. Tahimik na gumalaw ang lahat until mga sangkay ngayon, eto na, nung nakita na po nila na mukhang may basihan, dito na po nila inilaglag mga sangkay itong ganitong kalaking impormasyon. Ngayon, ito pa yung karugtong ng pasabog ni General Torre sa question and answer sa maraming media. Kasi, kilala po natin si General Torre na ito po yung ito yung taong pumapalag kahit gaano kalaking pangalan pa. If you remember, di ba? Si Tatay Digong nga, pambihira. Hindi ko rin po akalain yun. Pero ngayon, mga sangka, ito, alamin po natin ang mga impormasyon. We'll give all the efforts to ensure that justice will be dispensed sa case na ito. Wala tayong sisinuhin dito, wala tayong Yari. Ayan na, nagsalita na po si General Torre, walang sisinuhin. Talagang ilalaglag ang dapat mailaglag. Ngayon may mga impormasyon na lumalabas. Di ba may 15 daw po na mga kapulisan na involved. Ngayon mga sangkay, yung binigay sa kanilang impormasyon about sa 15 na mga pulis na involved, nasa kustodiya na po nila. No? Nasa kustodiya na po nila mga sangkay. Yung isa sa pinakamataas daw, yung pinakamataas na rango is Lieutenant Colonel. Ang isa pa po sa pasabog, may din daw po, may mga sangkot sa NBI. Pero hindi pa po pinapangalanan ngayon mga sangkay. Ang bihira, ganyan po kalupit. Ganyan po katindi mga sangkay. Itong nasa likod, no? Hindi naman po natin masasabi na si Atong Ang na ito. Siya lamang po ang tinuturo mga sangkay. Pero kung siya man o kung sino man, mga sangkay, yung mga nasa likod pa, grabe ka makapangyarihan. Akala mo, sa pelikula lamang po ito nangyayari, pati pala sa totoong buhay, no? wala tayong ibang magiging layunin dito, kundi bigyan lang ng hustisya. Ito mga naging biktima ng case na ito. Lalim to, mga sangkay. Chief, good morning. Balikan ko lang yung 15 policemen under restrictive custody. Saang unit po sila naka-assign and ano ba sila, active or retired policemen? Yung Marami tayo. Hindi ko na siguro isa-isahin. Basta marami sa kanila is nasa support units, may mga galing sa region, may mga sa APC. So, may mga iba-ibang mga units sila. Okay? So, ina-account natin at may mga lahat sila active. May isa is except for one na due for retirement at 3 na dismissed. Dati nang dismissed ang identified ng mga pangalan. So may mga dismissed na pong iba na sangkot. Pambihira. Okay. Pero ito, hindi natin tinatapos sa 15 ito ha. Baka sabihin nyo, 15 lang. Hindi to. Pag lumawak ang investigasyon, baka mas marami pa. At Nako. Yari. Alam nyo, delikado dito mga sangkay yung kalaban, no?
Kasi kahit sila mapera, hindi kasi ito mababayaran itong sila General Torre. Kung ano ang utos ng Pangulo, sabi ng Pangulo mga sangkay, di ba, walang sasantuhin, walang sisinuhin. Ito na yun. Ito na yung hinihintay natin. Sabi pa nga po ng iba, kapag nalutas daw po ito ni General Torre, talagang bibilib po sila dito mga sangkay. Mamaya maging senador pa to, di ba? Pambihira. O kaya vice president. Yun nga sinasabi namin, wala kaming sasantuhin dito, wala kaming... Yun. We will leave no stones unturned. Yun. Kahit na dumami, ang pinaka-importante rito is mabigyan ng hustisya ang mga biktima at pangalawa, ma-cleanse na rin ang organization, ang PNP. Correct. Alam nyo, marami nagsasabi mga sangkay na itong gagawin nila General Torre, kung maano nila to, mga sangkay, mabigat na tao to eh. Daming involved, mga pulis. Di nga natin alam kung may mga general pa eh. Posible yun, mga sangkay. Sabi po niya, sabi ng maraming tao, netizens, kapag ito natuldukan at nabigyan ng justice, kahit papaano malilinis po ang imahe ng kapulisan. Sa mga ganong klaseng mga personnel. Initially, parang nabanggit po ata 20 policemen ang involved. So yung the rest policemen ay may information tayo sa whereabouts po nila at sila po yung mga at large. Come again? Ang initial info from Totoy, nasa 20 policemen ang involved. So currently we have 15 na. So yung 5 and yung iba pang posibleng madagdag, may whereabouts po ang PNP kung nasan itong mga ito. As I've said earlier, hindi tayo tumitigil sa 15. Okay, may mga iba pang mga personalities na na-identify as the investigation goes on. May mga information din tayo kung nasaan sila, tinitingnan natin at kung kailangan silang i-surveillance pending the issuance of the warrant of arrest, we do it. Para pagdating ng warrant of arrest, hulihin na lang natin. Thank you, Chief. Thank you very much, sir. And last question, ma'am. Kat, go ahead. Bukod po doon sa Taalik, binabanggit po kayo ng may papang areas ng disposal. Pwede po bang malaman kung saan po ito? Province, region? Yan, isa sa pasabog mga sangkay. Hindi lang daw pala sa Taal Lake. Yung ibang tapunan mga sangkay. May iba raw na mga lokasyon pa. So, sobrang lawak talaga na ito mga sangkay. Kinataguan natin muna para... pag sinabi ko, di hinukay na kaagad nung mga gumawa nun. Correct. Kaya ayaw nila sabihin, mga sangkay, kasi baka makatunog. Actually, nakakatunog na nga po ito ngayon. Hindi lang sila sigurado kasi sa dami daw po ng lagayan mga sangkay. 'Di ba? Baka mamaya makatunog eh. Sinisikreto nga po nila yung kanilang galaw ngayong mga sangkay para, mo, bago ilabas to, ang impormasyon na nakita po kaagad natin, ilang buwan na pala mga sangkay na dumudulog itong whistleblower. Ngayon lamang po na isa publiko. Sa tulad pagpapasensyahan nyo. Pero ang totoo niyan is, hindi nga natin we are leaving no stones unturned here. May, aside sa Taalik, may mga iba pang mga ina-identify ang iba nating mga witnesses kung nasaan posibleng dinispose ang mga katawan, allegedly dinispose ang mga katawan, itong missing sabongeros. At ito ay hinahanap namin. Ito ay pinupuntahan at may sinasabi, sinunog. May mga sinabi, binaon. Okay? So, malalaman natin yan pag na-recover na natin ang mga katawan. Can you confirm din, sir, may retired General D. Umano, sir, na iniimbestigahan, sangkot po dito, sir? Yan sinasabi ko mga sangkay, pwedeng may involved dito na general. Hindi po malabo yan. Sa ngayon, nakalimit tayo sa pag-confirm ng information dito sa 15. All the rest is we will release the information as the investigation process goes on at magkaroon tayo ng matibay na mga ebidensya laban sa iba pa. Kung may iba-iba pang mga ranggo na ma-involve dito, so be it. Nako. Yari kayo. Thank you very much, sir and ma'am. And may we request a closing statement from... Okay, so yan po yung pasabog ni General Torre. So marami po itong mailalabas mga sangkay at kaabang-abang po ito. Tandaan po natin, hindi po basta-basta ang kalaban. Sabi pa nga po nila, mga sangkay, kaya nga raw pong pagalawin di umano yung Supreme Court at mga korte. So ganyan po kalupit mga sangkay.
Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.